Balik po kita digdi sa tuyang programa na perspektibo. Ayan. Ining manunungod man po sa kapalibutan, stewardship, ang epiko kanibalong, inseparable inimang katiwala sa setting, which is iyuan sa tuyang banwaan. Mga bulkan, mga salog, mga dagat. Itong mga halimaw, parte sinda kan wildness kaining banwaan na ini. Pero kung hilingon niya to an ibalong, no, so epiko, and basahon niya to yan with Catholic lens, inapudan kita kaini kan sarong importantihon nakatukduan, which is integral ecology. Kito baga pinagpara-insist ni Pope Francis that everything is connected. So to harm the land is to wound the poor. To honor creation is to honor the Creator and the vulnerable who depend most of the stability of the earth. So anong retrato kan stewardship na ini mangkatiwala? Well, ang retrato ka ini mga parauma na igwang mga cooperative na nag-adapt din mga sustainable practices as nakaka-resibiman in fair pricing. Mga polisiya manunungod sa energy, na parehas naguprotehir nin mga trabaho asin man kan kapalibutan. It is a picture of disaster preparedness na pinagpa-prioritize itong mga advanced na sa edad, asin mga dukha pag nagabot ang kalamidad. Pwede man ang retrato kaini sa rong parokya na igwanin creation care team, na nagtatanom nin mga mangroves, ang paggamit nin single-use plastics, asin nagtutukdo sa mga kaakian na mahiling ang kagayunan kan gibo kan mahal na Diyos. Duman sa epiko mang katiwala, ang pagtame duman sa daga, parte kang human flourishing. It is also sa Biblia. Ang pag-alaga kan hardin is our original vocation, actually. Duman sa Genesis. So the task of us Catholics, Christians, is not to conquer creation, but to cultivate it with humility, with wonder, and with restraint. So, kung hiliw niya itong manggatiwala, ining epiko kan ibalong, bako sa nini entertainment. Although nakakigwa kita kang parada ngunya na aldaw, but it is a teaching. Sa taon-taon niya itong pag-istorya, kang istorya na iyan, people rehearse what they prize. Sa siring man napaagian sa tuyang liturhiya, it works that way. Minabalik kita dyan sa altar kada Domingo, not because we forgot the story about Jesus, not because we forgot the story of our salvation, but because we want the story to form us, to influence our way of life, to influence our thinking, our ways of doing things. Ang peligro digdi mang katiwala, no? Both the festival, asin man sa satuya, sa liturhiya,
sa konteksto kan sa tuyang pagtubod. No? The danger is spectacle without conversion. Tapano itong kagayunan ngaya kang mga bado, su tugtog, susayaw, mga magayunon iyan. But they can distract us from the question that follows every proclamation. As in, ang hapot na yan, what must we do? Kaya dapat ang istorya kay ning ibalong, it should form us. Pwede ang mga pamilya, mag-istorya sa indang mga aki, so mga eskwelahan. Pwedeng i-integrate ang ibalong duman sa values education. So mga parokya, pwedeng magamit kining festival season na ini na magtukdo manunungod sa isog din buot. Stewardship, as in pagkaherak. Na magkaigwanin mga service projects. Paglinig kan mga estero, etc. Mga feeding programs. Legal aid clinics. Tangani itong heroism, ang katiwala, it will descend from those floats na nahihiling niya tungo niya na hapon into the streets. Itong inaapod niya itong cultural memory, it will become moral muscle when it issues in practices that change how we live. Yung man pinagparasabi ko, parehas man inimang katiwala. No? So sa tuyang pagtubod, it is not contained only sa selebrasyon kang Santa Misa, although it is the highest form of prayer. Pero kinakaipuhan na mag-transcend, mag-descend, inisa sa tuyang mga ural daw na pinagigibo. Ang lambang kultura, igwanin mga istorya. Ang hapot mga katiwala is whether a people become worthy of their own legends. Para sa tuya ng mga Bicolano, para sa tuya ng mga Albayano, the epic ining epiko kanibalong sarong magayunon na pamana. But it is also a challenge and an invitation. Tunay mananggad, mahihiling niya ito dyan. Yaon dyan, pinagsaselebrar ang bravery, ang ingenuity, ang social labor. Ang satuyang katolikong tradisyon, nag-offer man sa tuya nin grasya, as in man mga thoughts and ideas tanganing may sa buhay niya to ining mga virtudes na ini. So for example, itong duty ni Baltog, it becomes Christian stewardship. For example, itong pag-organize ni Hanjong, sarong expression ito nin solidarity. Itong pagbabago ni Oriol, it becomes a parable of mercy. Itong nangyari kay Bantong, saro itong pagpapahalaga sa paglaom. Data man pinagbabasahan nin Kristiyanong mga virtud ining epiko na ini. But rather it is to allow the epic's question burn in our conscience and then to answer with the mind of Christ. So mga hapot duman, so mga nangyari duman sa epiko, pwede niya itong ihapot man ngunyan. Who or what is ravaging our fields? Who are our companions in the fight? What shall we build after the battle? Whom must we forgive?
Paano niya to alagaan? Ining daga na nagtataw sa tuya nin bunga. And to whom will we give thanks? If we answer with courage and charity, then ining festival na ini, bako sa na ini sarong magarbong spectacle. Asinan sa tuyang mga parokya, bako sa na magiging mga buildings. Magigitang sarong banwaan na talagang minadepensa sa mga maluluya. So, magigitang sarong banwaan na kung saan magkakaigwanin tunay na pagbabago. Iyo ini ang buhay na pinaghahagad sa tuya, kan epiko, kanibalong. As in, iyo man ini ang buhay na pinagtataw sa tuya kan sa tuyang pagtubod. Tanganing isa buhay ta an sa tuyang bukasyon bilang mga Kristiyano. Sa kabus po na naabot kan sa tuyang broadcast, sa mga nagsabay sa tuya, salamatunon po sa saindo sa pagdangog asin man paghiling sa tuya man na bilog na pwersa kan Veritas News asin man sa lado technical si Kuya Abe. Ni po si Father Kevin Funasher. Ansay dong katiwala sa katotohanan. Bendisyon ang kamukang mahal na Diyos. Maray na hapon.